Mga kaalaman ukol sa bayarin sa inyong kuryente. Mahalagang malaman ng mga member consumers kung saan napupunta ang kabuuan ng kanilang binabayad sa buwan ng konsumo ng kuryente sa kanilang kooperatiba. 20 hanggang 21% dito ang napupunta sa kooperatiba at ang malaking bahagi nito ay pass-through charges na kinokolekta ng kooperatiba para sa gobyerno at mga power suppliers o power generating firms tulad ng GN Power, WESM o Wholesale Electricity Spot Market at National Grid Corporation of the Philippines. Ang mga sumusunod na charges ay matatagpuan sa inyong electric bill. Generation charge. Ito ay tumutukoy sa halaga ng kuryente na binili sa mga power generators. Transmission charge. Ito ay tumutukoy sa singil sa paggamit ng transmission system na pagmamay-ari ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa tulong ng kanilang mga linya, napaparating ang supply ng kuryente sa ating mga distribution lines. System loss charge. Ito ay kumakatawan sa halaga ng pagbawi sa nawalang kuryente na maaaring technical o di-technical na dahilan, kabilang na dito ang pagnanakaw ng kuryente o pilferage. Ang naturang singil ay tinatakda ng Energy Regulatory Commission o ERC. Distribution charge. Ito ay tumutukoy sa halaga ng maintenance ng distribution lines ng kooperatiba upang maging maayos ang daloy at supply ng kuryente sa ating mga kabahayan. Ang naturang halaga ay ang bahaging napupunta sa kooperatiba. Metering charge. Ito ay kumakatawan sa halaga ng ating mga power metering facilities, kabilang na ang metering at reading. Katulad ng distribution charge, ito rin ay bahagi na pupunta sa Cogelco 2. Supply charge. Ito ay tumutukoy sa halaga ng serbisyong natatanggap ng mga konsumadores tulad ng billing, collection, customer assistance, at iba pang serbisyong naaayon sa kapakanan ng mga member consumers. Kabilang rin ito sa singil na napupunta sa kooperatiba. Universal charge. Ito ay singil na napupunta at ibinabayad sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o SALM na pagmamay-ari at pinamumunuan ng gobyerno. Kabilang dito ang singil sa missionary electrification, environmental charges, at NPC stranded contract costs. Lifeline subsidy charge. Ito ay singil na pinapataw sa mga member consumers na kung saan binibigyan ng kaukulang diskwento ang mga konsumidores na nabibilang sa marginalized market at gumagamit lamang ng kuryente na di hihigit sa 100 kWh kada buwan. Senior Citizen Subsidy Charge. Binibigyan ng 5% na diskwento sa bayarin sa kuryente ang account ng isang senior citizen na gumagamit lamang ng di hihigit sa 100 kWh na konsumo kada buwan. Kinakailangan nakapangalan sa naturang senior citizen ang account upang matanggap ang nasabing diskwento. Government taxes. Kabilang na dito ang local franchise tax, real property tax, at value-added tax. Ang naturang singil ay pass-through charge na kinokolekta ng Cogelco 2 na aayon sa kautusan ng Energy Regulatory Commission at ibinabayad na nang-aayon sa mga alituntunin ng Bureau of Internal Revenue. Created using Powtoon.